Seek His kingdom and His righteousness. Sabi nga, pag hinanap natin ang kanyang kaharian at ang kanyang kaluwalhatian, may pangako na katumbas. Hindi natin makakamit ito. Siguro kung nasasabi man natin na nanagana tayo, na hindi naman natin ito ginawa, may mga bagay na panandalian, may mga pagpapala na pansamantala, may mga pagpapala na nawawala. Pero may mga pagpapala na pinapanatili ng Panginoon sa kanyang mga anak hanggang ito ay kanyang ma-enjoy, hanggang ang kanyang buhay ay magbalik sa Panginoon. Ganun iingatan ng Diyos. Sabi nga, kapag tayo ay close na sa Lord, huwag nating isipin na, close na ako sa Panginoon, wala nang problema. Hanapin pa rin natin siya, mga kapatid. Kailangan nating palagi ang ating Panginoon. At sa buhay natin, kailangan natin na lagi tayong pagharian ng ating Diyos sapagkat ang ating buhay, di ba nga, ang buhay natin ay hindi naman para sa atin. Pahiram lang ng ating Panginoon. At pag dumating yung time na kinuha ng Lord, wala ang tayong magagawa. Kasi siya rin ang may sabi, di ba? Itinakda sa tao ang minsan lamang mamatay. Ibig sabihin, ang buhay natin ay para sa ating Panginoon. At bilang mabuting katiwala, alagaan natin itong mabuti. At lagi nating sundin ang kanyang kalooban, mamuhay tayo sa nais niya bilang kanyang mga anak. At ang bawat pagsunod sa salita ng Diyos ay mayroong kalakip na mga pangako. Di ba nga yan? All these things shall be added unto you. Di ba? Provided ni Lord ang ating pangangailangan. Kung makikita natin sa Psalms 23 verse 2, ang sabi doon, He makes me lay down in the green pasture. He leads me beside quiet waters. Sabi niya, di ba napakaganda? Napakaganda pag tayo ay nasa kalinga ng mabuting pastol. Ang ibig sabihin ng green pasture is our life supposed to be in Christ. Di ba? Kahit pa sabihin natin na kaunti lang yung ating pag-aari, pero kung ang Panginoon ang kasama natin, ipoprovide niya ang lahat. Hindi lamang ito basta green pasture. Sagana ito kasi yung ibang pastuhan, di ba, pag nakita natin, lanta na, walang tubig, hahanapin mo pa, tapos makikita mo yung mga alaga, mga payat. Kasi nga, wala na, hindi naaalagaan. Pero ang mabuting pasto, laging sinisiguro na tayo ay kanyang inilalagay sa mabuting pastuhan. Ibig sabihin, spiritual place we live and move if the Lord is our shepherd. Kaya nga, when Jesus is our shepherd, we are both physically and spiritually safe. Kaya nga mga kapatid, kailangan lamang natin nasa Diyos lagi magdepende. Sapagkat dito sa mundo, walang makapagbibigay ng satisfy sa ating buhay except Jesus. Oo, lahat ng bagay nakakamit natin. Pero anong nangyayari? Sabi nga, di ba, kung makamit man natin ang lahat ng bagay dito sa mundo, kung mapapahamak naman ang ating buhay, wala ring kabuluhan. Na-enjoy nga natin yung kayamanan sa lupa, na nagana nga tayo, naging sikat. Pero pagdating sa kabilang buhay, zero tayo. Yun ang zero mention na sinasabi talaga. Hindi yung sa Panginoon. Kasi pag wala ka sa Panginoon, yun ang zero mention. Talagang wala kang mahihita dito sa lupa na nagana ka, pero pagdating sa kabilang buhay, hindi ka kilala. Hindi tayo kilala. Di ba nga ang sabi, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas, kundi ang lamang gumagawa sa kanyang kalooban.